Kung kamong duha inyong tanaw ang nangagi, wedding blessing is not both of you to wedding 25 minutes. ang panalangin sa kasal nga di gihatag na kaninyo sa 25 na katuigan nga milabay. Ang Greek na panalangin, dili ingon na kanang madugta. Hindi nga panalangin, dili ingon maguba. Nagpabiling panalangin. Bisan pa karon. Ang Diyos maghahatag kanitong pinasay ng panalangin. Sa paglingon sa panalangin sa kasal nga inyong gigawan. Sa niadtong okasyon. Sa diyang tanaw mo sa nangagi. Sa 25 katuigan sa inyong kinabuhi sa Panginoon. Ako konbinsido. Kamo nagpasalamat sa Diyos. Atong pasalamatan ang Diyos. Sama sa giingon sa among obispo. Ang Diyos nagatipig siyang saan. Nagauban kaninyo. Sa paglingon kaninyo. Naghatag kaniyong kalinay. Diha sa inyong pagtabang sa inyong kinabuhi ng Panginoon. Dili na kinahanglan na maglista ko. Nagtungod kayo mo taas ni. Aban ka mo na sayo. Inyong nasinabi ang Diyos sa inyong pamilya. Salamat sa Diyos. Kiniusap nga panahon kani nga kinahanglan magpasalamat tayo kami matapusan. Pasalamat ni si Emily. Kung wala siya, dili ikaw karon. Pasalamat ni usap si Emilio. Kung wala usap siya, dili isang ikaw karon. Kung kami nga kongregasyon, kami nga altar. Kamo nahimong panalangin nga kaminyo. Both of you become instrumental hand of God. Matag usa kaning kamong duha na yung instrumento sa kamot sa Dios. To serve so many children. Sa pagpangalagad sa daghang mga anak sa Dios. Both of you become blessing for the children of God. Kamong duha na yung panalangin sa mga anak sa Dios. Ako nasayo kung akong giangitan. Diha sa kasing-kasing ng komunikasyon. Sa nagpasalamat kaninyo. Kung ako konbinsido, kamong duha, na kamo magpabilin nga magasunod niya sa Ginoo. Kamo magpabilin nga magapangalagad sa Ginoo. Kamo magpabilin nga mahigugma sa akong mga kaigsunan dinhi. Need to give them blessing for them. O mas labaw pa kamong nga mahigong panalangin alam kanila o alam kanako. Bako siguro kaninyo na ang Diyos na nag-auban kaninyo sa inyong kaminyoon. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Magpabilin nga magapanalangin kaninyo sa inyong pamilya o sa inyong anibersaryo sa Psalm chapter 9 verse 10. ako mangatag kanyo dito sa Salmo kapitulo 9 versikulo 10. And those who know your name Ug kadtong nasayod sa inyong pangalan, will put their trust in you, Lord. ilang ibutang ilang pagsalig na kanimo, Diyos. For you, Lord, Kay ikaw Ginoo, have not forsaken those who seek you. wala kang nagpasagad, wala kang ipasagdan kadtong nagapangita kanimo. Nowadays, Lord is faithful. Ako nasayod nga kini nga teksto haon nga na kaninyo. Kamo nahiba nakaila sa Dios, nakabalo sa Dios. Siya ang Diyos sa gugma. Diyos sa grasya.
O usahay na dili na ito masaktan. Yes, now. Sa ligi ang gugma. For you know, Kay ikaw mo Diyos. have not forsaken, not abandoned those who seek you. Wala ni mong ipasaktan katong nagapangita kanimo. So, you always seek the Lord. Ako na sayon nga kamo nagapangita sa Diyos. Something different in your life. Kung abin kayo di maayo sa may tabo sa inyong kinabuhi. Kamo namutana. Una, How Jesus sees this my situation. kung giunsa ni Kristo pagtanaw kining akong sitwasyon karon. Kung ikaw namutana, kamo namutana. God, Ginoo, what you will do in my situation, our situation now. Ginoo sa imong buhaton kung sa akong sitwasyon karon. You always seek. Kamo karon ay nagapangita sa Ginoo. Now, Ang karon what's wrong? ang Dios saan I will never forsake you. dili gyud kamo pasakyan, I will never abandon you. dili kamo talikdan. I will always be present in your life. Kanunay ako naa sa inyong kinabuhi. Kini nga saan mga pabiling mga padayon diha sa kaugmaon. You to give it back. O kamo sa apil kanamo Together we became free. nga makikuban kami sa walay katapusan. Unsa kini ka dakong kalipay